Alala muna ako. Meron na. So, anyway, 4 minutes po talaga nawala, oh. Okay, ang ating pag-usapan ngayon, yung expose ko, karugtong to, follow up to sa expose ko. At ito ay tungkol sa 10 million na nagkabigayan ng 10 million dito sa kaso ng 34 na mga sabungero na nawala. At ang bago natin pag-usapan, magpakilala muna ako na ako po si Toto Kausing, no? At itong ating palatuntunan na katotohanan. At ang kaaway ko ay kasinungalingan, no? At kalbo, pero gwapo, sa ganun lang. Sabi ng nanay ko. Pero ako naman po ay si Vin Crudo, Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas. Sabi ng misis ko na taga Bohol. So anyway, ang pag-usapan po natin, ano na ba nangyayari dito sa isabungiro na mga nawala? So ang sasabihin ko siya, wala akong nabalitaang mga pinalabas na balita mula sa Department of Justice, mula sa Philippine National Police, at mula sa National Bureau of Investigation. So ano ba yan ang gagawin natin? Bakit ganun na lang lagi? May kinalaman ba si Bantag dito? Ay, hindi Bantag. Si Boying Rimulya. Siyempre, si Boying Rimulya ang utak, siyang hari ng NBI. Siya lang makakautos dyan. So, may kinalaman din ba si Atong Ang dito? Na siyang may-ari ng 3 sabungan sa Lipa, sa Santa Cruz, Laguna, at saka sa Manila Arena, kung saan nawala ang mga sabungero. At kung bakit nawala, inamin naman ni Atong Ang sa Senate hearing na galit siya sa mga taong yon dahil po QP. Kumbaga, ang pagkaintindi niyong QP ay yung manok na hawak mo, wala kang kontrol sa manok ng kalaban, pero may kontrol ka sa manok mo. So anong gagawin mo para manalo ka? Di ipatalo mo sarili mong manok para manalo ang kalaban mo. Tapos ginagawa daw nila yan, tapos magte-text sa mga kakampi, pumusta dun sa kalaban. Kahit anong Texas ng hawak niya manok, matatalo. Kasi po, balik ko yung tari o hindi tatama, mayroon pa daw tinatag na bibigiin ng manok para hindi makakarinig. O di kaya parang yung dami-daming klaseng mga pamamaraan ng ating mga tiyupiro ng mga sabungero. Ang problema kasi sa inyo, sa totoo lang, nag-tupi-tupi kayo. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagalit si Atong Ang sa inyo. At inamin na Atong Ang yan, ha? At ang turo sa inyo sindikato. So ngayon, ang tanong naman dito. So ganito pala, hanggang ngayon ay bakit hindi na sunod ang utos ng Senado na imbestigahan pa si Atong Ang at ang opisyal nito na si Attorney Santos. At sino pang iba ng Lucky 8 na kaka-opisyal? Ang tanong dyan, tanong kay Secretary, si Boying Rimulya, bakit hindi tumatakbo ngayong kaso? Tapos, sa totoo lang, sinampa nyo ang kaso para matalo. Yan nakikita ko. Tapos magpresenta kayo ng ebidensya, kinokontrol niyo pinakamahinang testigo, pinasinta nyo. Anong ibig sabihin yan? Ito. Nang sinampahan nila, ang sinampahan ng kaso yung 6 na gwardiya ni Atong Ang. Tanong, kung sinampahan nyo ng kaso ng kidnapping ang 6 na gwardiya ni Atong Ang, bakit hindi nyo kasuhan yung amo? Sige nga, gagawa ba yung gwardiya na yun ng pagkidnap kung walang utos ng amo? So ngayon, nung kinasuhan nyo na ang mga gwardiya na 6, ay siyempre, nagkaroon ng paglilitis kung makapiyansa sila o hindi. Ang pinresentang ebidensya na testigo, pinakamahina pa. Ang ibig sabihin yan, pinasadya yan ni Rimulya na utos para makalabas sa bilangguan yung 6. Ano ang kahalagahan na ang 6 ay dapat makalabas? Kung makalabas ang 6, 2 bagay ang pwede mangyari.
Pwede silang patayin para mabaon na sa limot kung sino nag-utos sa kanila. Pwede silang bayaran at magtago na lang para hindi na mabulgar kung sino nag-utos sa kanila. Ano pa? Kasi kung magpapatuloy sila magtatrial, baka mapilitan sila sa pag-cross-exam na mababanggit kung sino nag-utos sa kanila. At ang tanong, bakit nila gagawin yon? Alam mo naman, ang lahat ng gwardiya may sari-sariling pamilya. Ayaw nila mawala ng gatas ang kanilang anak. Ayaw nila mawala ng pagkain ang kanilang mga anak at mga pamilya at pang-aral. At bakit ginawa nila? Sobrang lakas ng loob. Napatunayan na sila nag-kidnap. So ngayon, dahil sa napakahina ng testigo pinresenta ng Department of Justice, nagdesisyon ng judge palayain yung 6. Ngayon, ang sinasabi na lang ni Remulla, umiiyak ang mga asawa, anak, at iba pang kamag-anak ng mga sabungiro na namatay, pati girlfriend kasi mayroong mga nawala doon bata pa. Sinagot niya lang na mag-aapila daw sila sa desisyon ng judge. Ano pang gagawin mo sa apila? Ang hina ng ebidensya pinresinta ninyo. Pero bago ko ako tutuloy, nais ko kayong bigyan ng edukasyon. Ano ba yung proseso sa petition for bail? Sa petition for bail po, ang proseso ay ganito. Kung kinasuhan ka ng isang kaso na non-bailable kung tawagin, na hindi ka pwede magpiyansa dahil sa laki ng kaso, kagaya ng murder, kagaya ng drugs, kagaya ng kidnapping with ransom or kidnapping on 3 days, 3 araw, serious illegal detention, ay the only way na makalaya ka ay magsampa ka ng petition for bail. At pag nagsampa ka na ikaw akusado ng petition for bail, maobliga ngayon ang mga piskalya na magpakita ng kanilang ebidensya para patunayan sa korte na malakas ang kanilang ebidensya kaya huwag palayain sa piyansa itong mga akusado. So, ibig sabihin, kung nagdesisyon ang korte na yung 6 na gwardiya na kumpirmado may CCTV na silang dumukot o kumbaga sila tumutok ng baril at pinasakay lang sa grave van doon sa Manila Arena at sa iba pa sa Santa Cruz, Laguna at saka sa Lipa City pa na mga sabungan, ay ang ibig sabihin nun, may nag-utos sa kanila. Ang ibig mo sabihin, yung mga gwardiya, ultimo sweldo lang ang kanilang kinikita dyan. Papayag sila sa utos. Sino kayang utos? Kung sa tingin nyo, kung si Atong ang nag-utos, papayag kaya yan? Aba, natural. Takot din sila, unang-una. Pangalawa, bibigyan naman siguro sila ng pera. Ngayon, inamin ni Atong Ang na nawalan siya ng 8 million, natalo siya dahil dun sa mga QP na laro. Kaya galit na galit siya. So kung galit na galit siya, the only way, sa kanya gagastos, kasi ang sa appealing niya, nasira ang kanyang isabong. Ang isabong niya kasi iyan yung pitmaster, no? Tapos iyan din yung tinatawag na mga Lucky 8 na yan. So kung wala nang tataya sa kanya, doon pa pupunta kay Arnie Tevez na isabong. Doon din pupunta kay Kaskula na isabong. At pwede rin doon pupunta kay Patrick Antonio na isabong. At pwede rin pupunta doon kay Bong Pineda na isabong. Ganun po. Yan ang mga klase ng tao na nabubuhay sa sugal. Sa totoo lang, itong mga klase ng mga tao na walang kwenta talaga pakisamahan yung mga taong nabubuhay sa sugal. Kasi ang karamihan po na tao na nabubuhay sa sugal ay manlalabang. Ganon po yun. At knowing Atong Ang, lahat ay takot sa kanya. Ganon lamang mo siya. So, ngayon, noong pagkatapos ng hearing ng Senado, klarong-klaro ang utos ng Senado na pinangunguluhan ni Senator Bato ang committee dito. Ang utos ay imbestigahan pa si Atong Ang. Very specific Very specific ang utos ni si Atong Ang tsaka yung presidente ng Lucky 8 imbestigahan. Bakit hanggang ngayon walang investigasyon? May nagbigay sa akin na informasyon na mga opisyal sa Camp Crame ay binibigyan ng tag 1 million. At si Atong Ang daw nagbibigay. Paki-confirm mo nga, Mr. Atong Ang, kung totoo yan.
Siyempre, sila nag-imbestiga lalo na yung mga taga-CIDG. Paimbestigahin nyo rin yung NBI. Para para kumita din sila, bibigyan din sila ng pera. Ganon po ang nangyari sa ating bayan. So, ito'y salamin kung ano talaga ang katotohanan sa ating bayan, kung anong sistema ng katarungan. Paano ka ba nanalo? Pinatay na yung mga yun. Alam nyo, pinatay na po yun yung mga 34 na yun. Wala ka ng buhay na makikita sa mga yun. At saka yung mga kumidnap, ano pa ata nakasibat pa ata hindi pa nahuli yung kumidnap kay Lasaka. Na kunwaring NBI agent, kinuha siya sa bahay niya. So, yan ang litrato sa ating bayan. Ngayon, nakikita nyo ng obligasyon ng ating opisyal ay paigtingin ang investigasyon. At bakit walang nangyari? Napakasimple niya, kung ako mag-imbestiga dyan, tapos yan. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung sino sa DOJ ang tumanggap. Bigyan nyo muna ako ng stars, tsaka stickers sa YouTube para marami naman kikitain ko. Total, hindi naman ako tumatanggap sa mga politiko tsaka kung sino-sino nanghingi. Anyway, bago ko itutuloy kung sino, nais ko muna manawagan dyan sa Dajangas. Basahin ko na ang pangalan nila ni Pastor, no? Si Tatay Mandi. Diyan sa Apupong, General Santos City. Si Tatay Edgar Mandi. Tapos si Nanay Cynthia Mandi. Tapos yung kanilang pastor sa Dajangas Baptist Church na si Andres Andoy Docena. So nais ko rin batiin ang mga taga Coronadal, no? Mga kababayan ko kung saan ako pinanganak at doon ako lumaki. Lalo na sa buong South Cotabato. Lalo kung sina-shout out at magandang gabi yung negosyante na dating board member ng South Cotabato, na dating mayor ng Surala, na si Mulong Solivio. Magandang gabi. Isang itong kilala ko itong taong ito. Isa itong klaseng tao na maprinsipyo. Nagsama kami nito nung araw na panahon na krisis sa bigas. Ang mga farmers doon sa South Cotabato walang kikitain. So pinaglalaban ko kasi kumikita sila, baba na ng presyo ng kilo ng palay. So hindi na sila kikita. Panahon ito ng si Manny Piñol ang Agriculture Secretary. Sinulatan ko pa wala niya pinansin. So anyway, iba na siya noon secretary na siya noon Kaya hindi na siya nabamansin ng mga lumang kaibigan. Siyempre, mga sports writer siya dati. Sports writer din ako. Mga sports writer kasi kami, parang may fraternity kami na magkasama-sama yan kahit saan magkikita. Tapos, shout out din ako diyan kay Rudy Sali sa Bohol. Shout out din ako kay Lloyd Pagalilawan diyan sa Tugigaraw. Kay Vicky, no? Vicky Uy diyan sa Santiago Isabela. Sa mga taga Bohol, no? Shout out din ako. So anyway, si Jerica Lonstedt, si Skydance Ventinilla, salamat po. Rose Season. Good day, Engineer Katuto, watching from Texas. Wow. So USA, ingat po kayo lagi. Tapos si Cassie M, si Golden Boy, si Ramsey Villorca. Sa pagbinasa ko pangalan mo, Llorca. Naalala ko si TD Llorca na isang magaling Makata. At siya naging client ko. Nakakulong siya noon, pinalaya ko. Pinanalo ko ang kaso niya. At yan isa sa mga achievement ko bilang pag-aabogado ko. Ang masama lang na si kabilang buhay na si TD Llorca na COVID ata noong nakaraan. So anyway, shout out din sa Dasma, no? Si Ferdinand Sanuan, good morning. Attorney Engineer Toto, katotohanan. Tapos sino pa? Si Nicolas Logroño. Tapos si Ramsey
Si Ramsey Villanueva, natawagan ko na. Si Jerica Lundstedt, Marilu Fabian, Omom Reacts. Tapos si Manong Rayban Channel. Tapos sino pa? Si Katslav, si Crispin Rivera. Umaga na. So, Jerica Lundstedt, sabi niya, no audio kanina yan. Si Roel Cagbay, walang sound. So, anyway, kaya may sound na, at binitin ko kayo tungkol doon sa kung sino tumanggap sa DOJ ng 10 milyon. Ha? Pero bago yan, babati muna ako sa mga pakat ko, mga pagari, ang mga tausog, no? Sa mga taga-Barm, sa mga Mranao, mapya kapipita na, umaga na. Sa mga tausog, Marayaw, Maynaat. Sa mga Maguindanao din, mapya kapipita. Sa lahat ng mga Muslim, CCA, mga balik Islam, at saka mga Mranao, lahat ng mga Muslim tribes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga waray-waray, maupay nga aga. Sa mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga kababayan ng misis ko dyan sa Bohol, maadyong buntag. Tapos sa mga Kapampangan, kay Crispin Rivera, mayap abak. Tapos sa mga hindi ko alam sa Igorot eh. So good morning sa mga Bicolano, maray na aga. Sa mga Ilocano, naimbang nga bigat. Sada kayo amin. Sa mga kababayan ko, mga kabag-anak ko dyan sa Pangasinan, ay sa mga lalo sa Bayambang, mga Centeno family, ay masanto siya kabuwasan. Sikayan amin, no? So ngayon, ito ko na, sasabihin ko na. Bago lahat, babatiin ko yung mga taga-Sibera Mabalacat na mga client namin, client ko dati na pinanalo ko. Ang laki na panalo namin. Alam mo, sige, kwento ko muna sandali. Yung mga taga-Sibera Mabalacat, ang kanilang problema, bumili sila ng bahay na napakaganda mula sa Globe Estatic na pag-ari ni Delphine Lee. At ang anak niyang isang presidente ata dyan. So nung bumili sila ng lupa, itong hayop na Dexter Lee, ay binenta sa Pag-ibig na walang kamalay-malay ang aking mga kliyente. So pagkatapos doon nangyari, nabisto yung bintahan double sale, 2 bintahan sa isang unit. So hinabol ngayon siya ng Pag-ibig at saka NBI. Kinasuhan siya ng double sale na syndicated estafa. So nagtago na mahigit 2 taon si lahat sila, si Dexter Lee, si Delphine Lee, si Christina Sahagon, nagtago sila, pati si attorney Mendoza ng Pag-ibig. Nagtago sila kasi no bail, walang piyansa. So nagtago sila na bandang huli, nahuli si Delphine Lee doon sa Manila Hyatt Hotel at di nakulong siya. Doon naman siya sa Pampanga Provincial Jail nakulong. So siyempre, he must rehas doon. He must put, bilyonaryo, he must rehas. So ngayon, nung nakalaya na siya, sapagkat nagdesisyon ng Supreme Court na kung syndicated estafa, ganitong batas, tandaan nyo pag syndicated estafa, kailangan yung minimum na 5 tao ang nagsindikatuhan. Yan. Pangalawang requirement, kailangan yung 5 na yan ay kasapi ng isang organisasyon o asosasyon o korporasyon. Yan. Tapos ang korporasyon ay binuo sa panluloko. So ngayon, dahil napatunayan na yung pang-5 na akusado ay taga-Pag-ibig at hindi kasama ng Globe Estatic, bumaba yung kaso ni Delphine Lee sa simple estafa at nakapagpiyansa siya. At nung nakapagpiyansa siya sa ngayon, anong ginawa? Binalikan yung mga taga-Sibera Mabalacat sa Barangay Tabun. So nung binalikan, kinuha niya, pinagpapalayas niya mga tao. Mabuti na lang, andun si attorney pa ako noon, andun si Attorney Toto. May mga nag-refer sa kanila sa akin.
si Pyra Lucas. So, nung nag-refer sila sa akin, di kinausap ko sila. So, nalaman ko double sale, gumawa ko ng plano at gumawa ko ng strategy kung paano ko gagawin. So, kulang-kulang dokumento namin. Wala kaming dokumento ng contracts to sell, lahat-lahat ng mga papel, pati mga payments, wala. Sila naghagila pala ng mga cheque na binayad na buwan-buwan. So, ang curiya ng kaso ko, nang lumaya si Delphine Lim noong 2012, 2010, 2011, ay nainiwanan niya sarado ang lahat ng Globe Aesthetic na bayaran. So, wala silang mababayaran. So, natural, pwede mo sabihin na default na sila. So, kung na-default sila, ang ginawa ng pagbalik ni Delphine Lim, pinag-cancel ang kanilang mga contracts to sell. At hindi pa nagkasa dyan, ay binigyan niya ng pera itong Westchester Realty Corporation ng 2 billion para bilhin ang mga bahay at lupa. Yung binenta niya dati sa Pag-ibig sa halagang 7 billion, gusto niya bilhin balik ng 2 billion. Alam mo, nanluluko ka na, gusto pa kumita. Ganon ang nangyari. So ngayon, Westchester na ngayon nagpalaya sa mga client ko ng mga Kapampangan dyan sa Severa. So, nung ginawa ko, di kumasok kami sa EDSAC Regional Office dyan sa San Fernando, Pampanga. Akalain mo naman yung arbiter dyan, regional arbiter na si Don Tamayo. Binenta niya yung kaluluwa niya. Binenta niya kay mali-mali pa mga desisyon niya. So, ngayon, talo kami doon, siyempre. So, ginawa ko, nag-apila kami sa Inbank o Commission ng EDSAC sa Manila, sa Quezon City. At doon naman sa Quezon City, may palusot pa sila. Kunwari, wala daw kaming sinumiti na SPA ng taong pumirma para sa lahat para mag-apila. Meron. Kaya sinumiti ko na naman. So, motion for reconsideration ako. Tapos, pag motion for reconsideration, yun ang lumabas na panalo. Natalo yung bilyonaryo na si Delphine Lim, ang bilyonaryo na si dating gobernador ng Mindoro Oriental na si Rodolfo Valencia. Natalo sila, pati anak niya. Natalo diyan si pangalan ni Valencia. Nakalimutan ko pangalan ng anak niya. So anyway, what happened is this. Na ipanalo, inutos ng Pag-ibig na ibalik ang kontrata at magpatuloy na lang sila bayad ng monthly. Pagkatapos, bibigyan sila ng kopya ng contracts of sale. At ang lahat ng pagbenta sa Pag-ibig, na ginawa nila na nirimata nilang lupa ng mga unit ng mga client namin ay ibinalik ng Human Settlement Adjudication Commission. So, natutuwa ngayon ang aking mga client doon sa Severa. Kaya, yan ang isa sa mga achievement ko bilang abogado. Bilyonaryo ang kalaban. Pero ito naman, sasabihin ko yung balik tayo kay Atong Ang. So ngayon, bakit ito nangyari sa mga birong patay na ito? May katarungan pa ba makukuha ito? Sa ganun pangyayari po, wala ka na makukuha ang katarungan. Bakit? Paano mo makukuha ang katarungan yan? Hindi na nga nagtutuloy, hindi na sinunod ng DOJ o NBI o PNP o CIDG ang utos ng Senado. Bakit? Sabi ko nga kanina, may nabigyan ng 10 milyon sa Department of Justice. Ito ang tanong. Sino ang pinagbigyan ng 10 milyon? Okay? Pero siguro bago ko sagutin, nais ko muna magkwento naman sa isa. Ang isang testigo namin para kay Percy Lapid, laban kay Bantag, ay mukhang sinasadya naman ni Remulla na itapon sa sablayan at ibartolina para kung mawala ito at mamatay ito, hihina ang kaso namin laban kay Bantag. Ito, pakinggan ninyo. I-play ko na lang din siguro. Ito yung play na yung paalam mo na ako sa GMA7 sa kanilang balita na ito. Pakinggan niyo muna at dito niyo magkaroon kayo ng hint kung bakit ginagawa at ang nangyari ito. At dito mo makikita na alam naman ni Remulla na testigo ni Percy Lapid
Pero bakit niya hinayaan maitapon Hawak na ng NBI ang cellphone ng sa preso sablayan malapit umano kay suspended Bucor Chief at Gerald Bantag. ilagay sa Laman niya ang Bartolina. mga pag-uusap ng dalawa, pati ang utos na hanapin si Percy Lapid Kaya bago pakinggan siya nyo. pastangin. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nasa NBI jail pero inilabas para sa importanteng misyon. Kaya bantay saradong ibinalik sa bilibid si Roland Villaver, ang preso nagpakilalang malapit daw kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Sa kwadra sa maximum security compound kung saan dati natutulog si Villaver, kinuha niya ang cellphone na naiwan doon. Itinurn over ito sa NBI. Gayun din ang 17 SIM cards na ginagamit daw nito sa bilibid. Cellphone mo din, direct ka mismo nakakausap si dating PG Bantag. Yes, sir. Direct ako sa nakakausap sa nag-message kami sa cellphone, may message kami sa cellphone and then nagkakausap din kami. Lahat ng mga usapan namin naka-record 'yon. Naka-record tapos in-screenshot ko yung mga ano nila, mga message. Inutosan niya yung isang general niya para ipakuha yung number ko. Tapos nagpabigay din siya sa akin yung number niya, pinabigay din niya sa akin. Ako nakadikit kasi ako. Bago kayo patuloy, yan po si dating Police Major Rodolfo Villaver na nakulong sa salang kidnapping. At na ginagamit ni Bantag dyan, naging barkada niya. Kasi graduate ng PNPA yan, class 1996. Papatuloy natin. Ako sa kanila. Nasa cellphone din daw ni Villaver ang ilang pag-uusap niya at mga tauhan ni Bantag kaugnay sa iba't ibang patrabaho, kabilang ang paghahanap noon kay Percy Lapid. Pagpasok ng kontrabando at yung delivery ng pera hanggang dito sa huli itong kay Percy Lapid. Nandun yung mga conversation namin. Naka-screenshot yun, sir. Kahit kami magkaibigan, para sa akin kaibigan. Hindi ko naman alam kung kaibigan ang turing nila sa akin. Hindi ito dapat mangyari ito ngayon kung naghinay-hinay sila, sir. Isa sa ilalim ng NBI sa digital forensic examination ang itinurn over ng cellphone at SIM cards para ma-recover ang lahat ng impormasyon, maging yung mga deleted na. The law is very clear on electronic evidence and how it can be used to prosecute people. So dapat lang magamit lang yan ng maayos. The electronic evidence helps prove the oral evidence given, the testimony given. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng grupo ni Bantag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Men over 4. So, may nagsabi na walang sounds daw. Wala bang sound kanina? So anyway, kung walang sound, ganito yun, i-summarize ko na lang. Itong nangyaring ito, kinausap si Rodolfo Villaver ng GMA7 na si John Consulta. In-interview niya, tapos si John Consulta, ang mahalaga rito, ay may hawak siya ng mga dami-daming SIM cards. At naglalaman iyon ng pag-uusap nila ni Bantag patungkol kay Percy Lapid. So sa madalit sabi, testigo siya numero 1 para magpapatunay na talagang si Bantag ang nag-uutos para ipapatay si Percy Lapid. Kasi doon sa ibang mga testigo, sa preso na si Alvin Cornesta Labra, si Aldrin Bicosa Galicia, sa iwahig na si Denver Mayores, si Alfie Piña Redonda, si John Villamor, at saka yung iba pang mga PDL ay wala kami nakukuhang direct evidence. Kumbaga, ang nakuha namin ay circumstantial na inuutusan. So ngayon, kung ganon ang mangyayari ay kailangan, tingnan mo kung may sounds ba ako. Sandali lang ha. So, ayan, may sounds naman pala. So kung gano'n na mangyayari, ay kung tatanggalin, ang mga circumstantial evidence namin ay kulang pa kung tutuusin mo. Kailangan namin si Villaver para mapatunayan na siya mismo nagsasabi, si Bantag mismo nag-utos.
So ano ang ibig sabihin no na bakit dinala sa Sablayan Penal Colony para ibartolina si Villaver? Ang nagsasabi sa akin ng mga taga Bucor, marami sa kanila sa Bucor na mga bata pa ni Bantag. Ibig sabihin, walang kamay-malay ito si si Katapang na maraming kontak pa si Bantag sa loob. So kung marami sa kontak, nag-uutos lang siya doon at para yung mga testigo laban sa kanya ay mapatanggal niya. So ano mangyari kung wala si Villaver? Posible po na mananalo si Bantag sa kaso. Ganun po mangyari. So ngayon nagtatago si Bantag, ang gagawin niya ay magpapalamig muna at kung wala na si Villaver at kung wala na kasi pinalipat niya rin yung ibang mga testigo doon, sila ni Alpi Pillaridonda at saka iba pa, pinalipat nila doon. So kung gano'n na pinalipat nila, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, bakit pumayag si Remulla? So ibig sabihin ba mayroong ugnayan na si Revilla at saka si Bantag? So ngayon, ito na. Balik tayo doon sa sabong na istorya. Ang nagbanggit sa akin, kaibigan niyang personal, ang taong nagbigay ng pera at pinagtapat sa kanya na yung 10 million na binigay niya ay binigay kay Secretary Juanito Boying Remulla. So dahil binanggit na kita ngayon, Secretary Remulla, binibigyan kita ng pagkakataon. Ano ang comment mo rito? Ngayon, hindi naman malayo sa katotohanan ang sasabi nun. Bakit naman po? Tingnan mo ang nangyari sa missing sa Bungiro. Ang unang nangyari, bakit yung mga gwardiya lang ni Atong ang kinasuhan at hindi kasama si Atong? Na kung tutuusin mo, may probable cause na si Atong ang. Pangalawa, bakit ang pinresentan yung mga ebidensya, mga testigo sa petition for bail ay mga testigo na patalo. At dahil na sa natalo mga testigo, ito yung mga testigo ang pinresenta nila. Dalawang testigo. Ang sinong testigo pinresenta nila? Ang pinresenta lamang nila ay dalawang pulis, Patrolwoman Ria May Duque at saka former Manila Criminal Investigation and Detection Group Chief Wilfredo Fabros. Nag-testify siya sa RTC Manila Branch 40. So ano naman ang kinalaman ng dalawang pulis yan? Wala namang alam yan eh. Unang-una, wala nga sila. Bakit wala silang alam? Kasi wala sila sa pangyayari. Dapat yung mga testigo na tatay ni Inunog na si Binancio, dapat pinresentan nyo. Dami pang iba na nakakita sa yung mga kausap ng gwardiya na kinasuhan. Dami nila nakamagsasabi kung sino. Sino ba itong mga gwardyang ito? Ito ang pangalan nila, si Julie Patidungan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John de Consolacion, Glier Codil. Sila ang mga kinasuhan. But hanggang ngayon hindi nakakasuhan si Mr. Atong Ang. Klarong-klaro eh. Itong tawag nito, yan silang involved sa Manila Arena case, sa case 1 kung tawagin. Ang nawala dyan ay si John Claudio Inunog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez, at magkakapatid na James Bakay at Marlon Bakay. At nangyari pa ito noong January 13, 2022. Nangyari ito nang dumating sila ng gabi, galing sa Tanay Rizal, pagdating sa Manila Arena, ay tinutukan na sila ng baril. At ikinarga sila sa gray na van. At ang gray na van ay ibinyahe kagad palabas. So ang nakikita nilang ebidensya ay yung logbook lamang na nakalabas. Pero yung mga ibang tatay ng mga nawala ay dumating kaagad.
Nung dumating, naabutan niya, kausap pa yung mga gwardiya na yun. Dapat yun ang testigo na pinisinta nyo, Boying Remulla. Bakit ang dalawang polis lamang ang pinisinta nyo? So, ibig sabihin, sinampa nyo ang kaso na may intensyon na para matalo. Ano ba? Grabe. Tapos ito kay Bantag naman, sinadya nyo na itapon doon yung mga testigo ni Percy Lapid doon sa sablayan at yung pinaka-star witness na mangyayari na si Villaver, Rodolfo Villaver, ay binabartulinan nyo doon sa sablayan, penal farm. So, pag ganito ang buhay natin, wala tayong magagawa dito. Kaya dapat talaga tatakbo na ako ng senador talaga. Kaya ayan ang dahilan. Isa sa mga dahilan, napakarami po ang issue sa katarungan sa atin na walang katarungan na nangyayari. Kaya ako po nagdesisyon talaga tatakbo para lang sa Pilipino. Para makakuha tayo ng tamang katarungan para sa lahat ng mga mamamayan. Ha? At ang isa pa, nakikiusap sa akin si Sir Mulong Solibio, kumari, dalhin ko na isang advokasya ko na bawalan na sa buong Pilipinas ang coal mining. Kung ako tanongin mo, dapat bawalan kasi bakit? Marami namang ibang mga source ng energy. Yun na lang gagamitin kasi ang coal, itim ang hangin yan. Sisirain ang hangin natin yan. So kung ganon, kaya ako humingin ng tulong sa inyo, lahat ninyo mga kamag-anak, pagsabihan na ninyo na tatakbo si Toto. Magbuo na kayo. Salamat doon sa mga taga Bulacan doon na bumuo ng Toto Housing for Senator Movement. Bumuo na po kayo. At ikontakin nyo ako at bibisitahin ko kayo isa-isa. At saka humingi na rin akong tulong sa inyo, bigyan nyo ko ng funding para naman makatulong kayo sa akin kung paano ko bibiyahe. Kasi malapit na po ang filing. Sa October 2024 na magpapile ng kandidatura. Mind you, wala kayong ibang masahang senador. Ako lang ata. Ang sabi pa na importante ang posisyon ng senador. Ang sabi pa ni dating Chief Justice Hilario Davide, ang mga senador ay konsensya ng bayan. Paano mo sabihin ng pala na konsensya ng bayan kung ang mga senador mo ay magnanakaw? Sige nga. O nagsusuklay ng bigote. Si Padilla o si Pacquiao nagbubuksing-buksing. Idol ko sa boxing pero hindi sa politika. Kasi bakit? Pag siyang presidente, lalong mababagsak yung ekonomiya ng Pilipinas niyan. Ay, nako. Kayo mga kababayan ko, iwasan na po natin yung style na loyalista. Loyalista ka ni Marcos, so kahit anong mga mali na ginawa ni Marcos ay hindi ka magagalit, ipaglaban mo siya kasi loyalista ka. Loyalista ka ni Duterte, kaya kahit anong ginagawa niya pagpatay ay pinaglalaban mo pa dahil loyalista ka. Iwasan na natin yan. Kahit sa akin, huwag kayo magloyalista. Iwanan niyo ako kung nakita niyo masama ginagawa ko. Ganun lang kasimple lang ho. We should not be loyal to one person. We should be loyal to God, justice, and country. Ganun lamang po. Ay. So, yan ang pakiusap ko sa inyo. Ang bansang ito ay uunlad. Talagang uunlad ito at uunlad. Hindi mo mapipigil ang pag-unlad. Kahit na maraming magnanakaw. Kaya, nais ko rin i-discuss pabilis. Tama ba yun? Palitan nila yung economic provision sa ating konstitusyon na pinag-aralan nila sa Senado, nag-hearing kanina. So, yung tinatawag na mass media, ibig sabihin mass media, yung mga ABS-CBN, Rappler, o di kaya yung GMA7, yung CNN na nagsara, ay pwede na daw foreigner ang may-ari. At yung mga advertisements, pwede na raw foreigner majority ang may-ari. I am objecting to it. I am opposing to it. Hindi po ako papayag dyan. Bakit po? Kapag media po ay hawak ng China, edi
panay mga propaganda ng China ang lalabas, yung mga bata natin may impluwensyahan. Ganon din sa advertising, magpapalabas ng advertising na ma-impluwensyahan ang utak ng mga tao. Kaya hindi ako papayag. Tapos ang edukasyon, gagawin din naman daw nila na para papasok ang Harvard University, yung National University of Singapore na pinakamagaling sa Asia, lahat-lahat. By China, maraming magagaling university. Japan, marami ding pinamagaling na university. Kung papasok mga yan, at kung China papasok, wala akong tiwala sa China. Mabuti pa yung Taiwan na university. Pero yung China, hindi ako papayag. So ngayon, pag pumasok sila, yung mga bata natin, mga anak natin na nag-aaral, ay huhubugin ang kanilang mga utak. Brainwashing. Ganon po mangyari. Ano pang gusto na mangyari? Gusto nila buksan yung lupang Pilipino, ibebenta, payagan na bumili ng lupa ang mga foreigner. Di sinong hilig mamili? Marami po ako nakita mga korporasyon na mga Chinese ang may-ari pero naglalagay ng Pilipino kunwari. At kung mga Chinese na bumili, ubusin yung lupa natin, kinuha na nila yung West Philippines yung tubig, kukunin pa ng lupa, ay wala na tayo. So kung gano'n mangyari, anong epekto nun? Tataas po ang presyo ng lupa. Ngayon, nabababa pa ang presyo ng lupa sa mga probinsya, ni isa sa atin, sa mga mamamayan, ay wala nga makayang may bumili ng lupa. At dahil sa pinaggagawa ito ni Villar, bili ng bili, tumataas ang presyo ng lupa. Kaya, bawalan na i-regulate yung tinatawag na real estate business. Bawalan na sila nang ditikta kung magkano ang presyo ng lupa. Puro silang tawag dyan ay mga speculators. Sila ang isa sa sumisira ng ekonomiya ng bansa. Kasi tataas ng presyo ng lupa, yung mga tao na mahirap, hindi na makabili kahit installment. Tapos, itong bansa pa natin, hindi man lamang nagpapatupad ng mga batas. Ang importanteng batas na ipapatupad para sa mga mahirap na walang lupa. Ano? Yung Republic Act 7279. Ano yun? Yung pagbibigay ng lupa sa mga may mahirap at may bahay na gagamitin na tinatawag na Socialized Housing Finance Corporation. Ang gagawin niyan, buuin ng asosasyon ng mga mamamayan at pautangin ng Socialized Housing Finance Corporation para itayo sa bahay nila at sa lupa. At magbabayad na lang sila sa Socialized Housing Finance Corporation 1,000 naman. Hindi nyo pinapaigting yan. Tapos ito naman ang nilagay ni Bongbong Marcos sa DSUD, Department of Urban Settlement and Human Settlement and Urban Development, na si Jerry Acosar na naging mayaman sa pandaraya sa real estate. Pagawa na siya 1 million houses. Asan? Pagawa siya, pagkatapos, ang ibibigay yung ibibenta ng mahal, buwanan mahal. So anong klaseng mga programa sa gobyerno ang inaisip ninyo? Kung ako presidente yan, ang gagawin ko, ibigay ko sa tao ng libre, patayo ko na maraming condominium, ibigay sa tao libre lahat. Nako. Bakit ko ibigay ng libre? Kasi babawi din ang Pilipinas. Yung pera kinikita nila, imbis ibayad nila doon sa bahay nila, bibili nila ng mga pagkain nila, bibili nila ng pang-edukasyon ng mga anak nila, lahat mga buwis, babalik din sa Pilipinas. Ganun lang ang science ng economy. At kung ako, ito puntuhin ko na ito, mga jeep na ito, bakit nyo paalisin ang jeep? Bakit hindi nyo lang bigyan ng bagong jeep o bagong makina mas mura? Hindi na pautangin. Gusto nyo uutang pa sa bangko. Walang utang ang tao, gusto nyo umutang sa bangko. Buuin nyo sa isang korporasyon. Ngayon, anong nangyari? Doon sa Iloilo, yung 6 na may-ari dati ay kinasuhan pa ng karnaping. Sarili na sakyang karnaping. Dahil na wala ang pangalan nila sa korporasyon. Yan ang resulta ng PI na programa na yan.
gusto nilang kumita ng 200,000 na commission kada unit na mabibili. Kung ako sa inyo, huwag ganun. Dapat, kung hangin lamang ang inyong problema, magpagawa ako ng maraming electric car, electric vehicle, electric engine. Ilagay sa mga jeep, palitan ang mga makina ng jeep. Ganun lang kasimple. Tapos, bibigyan ng pintura ang mga may-ari ng jeep at pinturahan ulit para maganda lahat. Ganun lamang kasimple. At hindi na ako maniningil. Kasi maximum na kalahating milyon yan. At ang kinita nila, babalik din sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga buwis. Ng mga buwis na binibili sa pagkain, sa mga damit, sa shopping, sa lahat. Babalik din sa Pilipinas. Ganon ang pagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Paramihin mo transaksyon. Kasi kung maraming transaksyon, mas maraming tax ka makukuha. Isipin mo, kung isa lamang ang transaksyon mangyari sa isang araw, di isang buwis lang masisingil mo. So paramihin mo ang bilihan. Kung magkaroon ng 10 million na transaksyon kada araw, so 10 million, kikita ka ng piso, di 10 million kada araw sa tax lang, sa sales tax lang. Ganun lang kasi, kung kikita ka ng 2 piso, 20 million. Ganun lang kasimple yung science ng ano. Bakit mo mapahirapan pa yung mga pagkwenta-kwenta? Tapos, ang mga farmers natin, huwag na natin pabilhin ng abono. Bigyan na sila ng abono, bigyan ng mga binhi, bigyan na lahat. At huwag na silang singilin sa kanilang binigay sa kanila. Ipamonitor nyo na lang na tamatakbo, nagtatanim, at kung mag-ani, ay kailangan punduhan natin maraming NFA na siyang bibili ng kanilang produkto. Bakit kailangan natin ng NFA na bibili ng kanilang produkto? Para mapangalagaan ang presyo ng kanilang palay. Paano mo papangalagaan ang presyo ng kanilang palay? Basta mapanatili mo ang taas ng presyo ay hindi lugi ang farmers. Paano gagawin? Manguna bumili ang NFA sa mataas na presyo para sumunod yung ibang trader. Ganun lang kasimple. Alam mo, ay simple lang mga mathematics dito. Bakit? Tapos kung ano ba, pangako na kukuha ko doon, investment dito, investment doon. Nakinig ako kanina sa presentasyon ni Mr. Africa, na napakagaling na ekonomista. Sabi niya, invite kayo ng mga taga-puhunan sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. Pagtapos mamumuhunan dito, of course, makakuha kayo ng mga taong kukunin lang empleyado. Pero after 3 years, aalis sila, wala silang iiwan. So ano ngayon? Butata. Kagaya ng ginawa ng Intel, American company, gumagawa ng chip ng computer. 33 years sa Pilipinas gumagawa. Dahil nakakita ng ibang lugar na mas mura ang gastos, lumipat doon sa ibang lugar. Sa Pilipinas, wala na. Dati kilalang ang Pilipinas na number 1 na nag-export ng Intel products. Ngayon, wala na. Ni isang empleyado ng Intel, walang marunong gumawa kung paano gagawin ng Intel. So, yan po. Yan mga kapalpakan ng mga ekonomista natin. Ay, buhay. So anyway, balik tayo sa lahat yung ginagawa dahil alam nila ang mga judge ay nabibili nila at mga piskal na bibili nila. Ganun lamang po. Huwag na tayo magplastikan na Supreme Court. Huwag niyo sabihin mga judge ay walang hindi mabibili. Marami po. Marami po. I'm sorry to say. That's fact of life. Kaya nga po ako'y nagsusulong na kung ako'y maging senador, ay isusulong ko na palitan na ang judge ng mga tao na ang huhusga. Kagaya sa jury system sa United States of America na kung saan kada kaso ay 12 ang judge. At 1-day trial lang kung simpleng kaso kagaya ng drugs case. 1-day trial lang tapos na. So maubos ang lahat. Tapos hindi pa makakasuhan
ang mga tao na walang ebidensya laban sa kanila. Kagaya kay Leila de Lima, ang ebidensya laban sa kanya ay puro mga preso. Sino maniwala sa preso? And yet, pinayagan ng piskal sa panahon ni Duterte kasi takot sila kay Duterte. Tapos nang ipinasa ng piskal sa mga korte, takot niya ng judge, kaya may probable cause din sa judge. Yan ang pinaka-problema sa bayan natin. Kaya para matigil na yan, ilagay na natin ang tao na siyang mahahawak sa korte na magdidesisyon. At ang judge dyan ay magiging referee na lamang. Ang mga sa fiscal tao rin, ang sa ombudsman tao rin, ang sa COMELEC tao rin, ang sa Civil Service Commission tao rin, sa IAS tao na rin. Ganun lang gagawin natin. So hanggang dito na lang muna tayo at nais kong magpaalam na. At ulitin ko lang, no, si Mr. Remulla, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka kung totoo ba na ikaw tumanggap personal ng 10 million pesos para sa kaso ni Atong Ang. So Medibal, katoto, palakas ng palakas ka, sure winner na sa 2025. Salamat naman. Jose de la Cruz, once upon a time, fertilizers were supposed to be given to the farmers, but Gloria, ayan, joke-joke pulanti naman yan, fertilizer funds ka, naalaala ko naman. Tapos, si Ngips Mars, we love and support you, Engineer Senator Pertini, Toto Catalonia Kausing, salamat po. Evi Santos, good evening po, Senator Kausing. Vivian Sarimo, Engineer Toto, yung Japan daw, yung panahon, kaya lumago dahil bawal ang importation sa bansa nila, sariling produkto. Ayun nga, ang problema sa ating bansa, puhunan ng puhunan. Wala naman tayong produkto na binamanufacture. Yan ang pinaka-problema. Kaya wala tayong may benta. Kaya kailangan makabili tayo sa labas. Si Francisco Ocampo Mangulabnan, Kia Ora from New Zealand. Good morning pala. Binbin, mabuhay po kayo, Engineer Toto Kausing. Pagkatapos, Maria Sheila, Philippines is gone. Siguro naman, baka mayroon pa natin masalbang Philippines. So, Maria Sheila, palitan na yung nasa Malacanang, Kongreso at Senado. Dapat lahat sila palitan sa totoo lang. Engineer Toto, bakit yung mga graduate na ng education nakapasa naman ng board exam pero hindi pwede magturo hanggat magmasteral? Yan ang dapat tanggalin natin. Dapat makapagturo. Yan, sino ba gumawa ng policy na yan? Bigay ng board exam para sa teachers tapos hindi makaturo. Kung payagan natin yan, monopoly ang hantungan ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Monopoly ang pumatay ng ekonomiya. Tapos Lumis, Sosik, kung payagan natin yan, monopoly. Tapos sabihin, NYN, hello, good AM po, Engineer Toto. Engineer, pahirap umusad ang Pinas pag ganito ang klase ng mga politika at walang may matinong isip na foreign investors na mag-invest sa atin. Ay, wala po, hindi ako naniwala sa foreign investors. Kaya hindi kailangan na baguhin ang ating economic provisions sa Constitution. Tanggalin lang ang mga kurakot. Sikat ng Pilipinas. Ganun na kasimple. Agustin Mondragon, sabi niya, Jose de la Cruz, I think Bongbong Marcos should intervene as a matter of moral responsibility to bring justice to Percy Lapid and the 12 and the 32 Sabongeros. Ayan ang din natin alam kung makikialam si Jan. Drop Rodriguez Tubil, attorney, bakit ganyan ang kalakaran sa ating bansa? Ang powerful na politiko at mga mayayaman na galing sa masama ay parang sila lang ang may-ari ng Pilipinas. Ganon nga nangyari sa atin sa ngayon. Dan, Attorney Toto for Senator. Helen Lee, me and my family will surely vote for you, Attorney Toto. Panalo na po kayo. Sil Solento, tsaka si Dan. Oribon Style. Nice po. Pa-shout out. Tapos si Agustin Mondragon, madamong salamat sa ibong super sticker. Si Anchita Lua, okay. Toto Senator, salamat po Ma'am Rose Susan. Kaya sabi ko nga, nagpasalamat ako kay Ma'am Rose. Tapos sa Ferdinand Sanuan, good morning po. Ano po ba ito? Ba't nawala yung aking...
Anyway, salamat kay Skydance Vintinilla, Jerica Lonstedt. Thank you kay Rose Season sa kanyang super sticker. Salamat kay Kashi M, Golden Boy. Gandang gabi po, Engineer Toto. Ramsey Villurca, nabasa ko na kanina. O sige, si Nicolas Logroño, Ramsey Villubra. Okay, natawag ko na kayo kanina. Marilu Fabian. Sino pa? Si Julie Lopez. Walang justice. Sana si Bantag at Tibes malayo pa rin. Gipsmart, sana ang mananalo ka. Mananalo tayo. Tuduhan ko lang kampanya. Tulungan nyo lang ko kampanya rin. Binbin, mabuhay po kayo, Engineer Toto Kausing, our future Senator Francisco Campo Mangalamdan. So, andyan po. Maraming salamat po sa pagkikinig ninyo. At magandang umaga! Boying Rimulya!